Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Pilipinas ang oras, 6 na minuto na makalipas, hindi pala, 5 pa lang. 5 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao at sa mampanig ng mundo naroon ang Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas. Sa ulo ng ating mga balita, Chief of Staff ni Vice President Inday Sara nagtungo sa Senado, nag-iwan ng mensahe, Typhoon Inday, paghandaan. Sa Pina, naipadala na ng impeachment court kay Attorney Zulaika Lopez. Hirit na extension ng serbisyo ni General Marantan, ibinasura ng Malacanang. Presidente ng Ateneo de Manila University, emosyonal sa hearing ng Senado. Canlaon Volcano sumabog. Ashfall nakarating hanggang Cebu. Metro Manila naka-blue alert na dahil naman sa bagyong Inday. Face-to-face classes mula kinder hanggang senior high school sa private at mga public school sa Maynila sinuspende ni Yorme Isko Moreno ngayong Biyernes. Ilang LGU sa Luzon nagsuspende nila ng klase dahil sa masamang panahon dulot ng habagat at ang bagyong Inday. Typhoon Inday bahagyang humina, bumagal habang nasa Philippine Sea, pero signal number 2 nakataas na sa 3 lugar. July 10 tayo ngayon, Biyernes. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Sa detalye ng ating mga balita, bahagyang humina ang Typhoon Inday, bumagal habang nasa Philippine Sea sa silangan ng Hilagang Luzon. Dahil dito nakataas ng signal number 2 sa 3 lugar sa Northern Luzon, kabilang na ang lalawigan ng Batanes, silangang bahagi ng Babuyan Island, hilagang silangang bahagi ng mainland Cagayan. Huling namataan ang Typhoon Inday sa layong 740 kilometers, silangan ng Kalayan, Cagayan, taglay ang lakas na hangin 155 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso nito umaabot naman ng 190 kilometers per hour habang kumikilos north-northwestward sa bilis na 10 kilometro bawat oras, bahagyang bumagal. Nakataas naman ang signal number 1 sa ilang bahagi ng Babuyan Island, rest of mainland Cagayan, Isabela, eastern portion ng Quirino, kasama dito yung bayan ng Madela, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, at northern at central portions ng Catanduanes. Ayon sa pag-asa, asahan ang pagbuhos ng malakas na ulan dulot ng habagat sa Occidental Mindoro at Antique ngayong araw, gayon din sa Metro Manila, Bataan, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Diyos marahing aga sa mga kababayan natin dyan po sa Kabikulan. Naimbag na bigat kada kayo amen sa mga suki natin dyan sa Cagayan at sa ibang pambahagi ng Norte. Mahing aga sa mga kuturantana sa Hinubaan, Negros Occidental. Itinaas na sa Blue Alert status ang Metro Manila habang patuloy na pinalalakas ng Tropical Storm Inday ang habagat na inaasahang magdudulot ng malakas na mga pagulan at posibleng pagbaha simula ngayong araw hanggang Sabado. Ayon sa Office of Civil Defense, nakaantabay na ang mga emergency operation centers at mga rescue team. Yan din ang mga kagamitan habang ang mga lokal na pamahalaan na magpapasya kung kailangan ng preemptive evacuation
ay binibigyan ng kapangyarihan sa kanilang mga lugar. Nagbabala naman ang pag-asa na posibleng makaranas ang Metro Manila at mga karatig lalawigan ng 50 hanggang 100 mm na ulan, habang nagpaalala ang MMDA na posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar. Sinuspindi na ang Philippine Coast Guard ang biyahe ng maliliit na sasakyang pandagat sa ilang daungan sa Northern Cebu dahil naman sa maalon na dagat at malakas na hangin. Patay ang isang 50 anyos na lalaki matapos natangiin ng tubig baha sa Malaybalay, Bukidnon dahil sa matinding ulang dala ng habagat at ng Typhoon Inday. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, hinanod ang mga biktima ng tangkain nitong tumuwid sa rumaragasang ilog para sana sagipin yung kalang alagang baka. Bukod sa Bukidnon, nakaranas din ang pagbaha ang ilang lugar sa Mindanao, kabilang ang Sultan Kudarat at Maguindanao, kung saan maraming pamilya ang napilitang lumikas. Sa Maguindanao del Norte, natukla pa ang aspalto ng mga kalsada dahil sa malakas na ragasan ng tubig baha. Kaugnay niyan, sinuspindi na ni Manila Mayor Isko Moreno ang face-to-face classes sa kinder hanggang senior high school sa lungsod ngayong Biyernes, July 10. Saklaw ng naturang kautusan ng lahat ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa Maynila. Kasunod dito ng rekomendasyon ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department sa inaasahang pagulan ngayong araw. Kaagyan nito ay nabisuhan din ng mga paaralan na mag-ship na muna sa alternative delivery mode para sa kaligtasan ng mga estudyante. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! At kaugnay niyan, kanselado na rin ang pasok sa ilang lugar sa bansa ngayong Biyernes, July 10 dahil sa posibleng epekto ng Bagyong Inday at pinalakas pa ng habagat. Meron pang pagputok ng kanlaon ha. Kompleto si Ricardo, ano ha? Kabilang sa mga nagsuspindi na ng klase, bukod sa lungsod ng Maynila ay ang Caloocan. All levels naman, Antique, yung sa mga bayan ng Barbasa, Public and Private, Bugasong at Hamtik. Sa Aurora Province, kanselado na rin ang klase, Public and Private. Batangas, ang mga eskwelahan sa Batangas City, Public and Private, magsiship na sila sa alternative learning. Sa San Jose at Alitagtag, face-to-face classes, no face-to-face classes, public and private. Sa buong lalawigan ng Cavite, maliban naman sa bayan ng Carmona at Bacoor. Sa Laguna, San Pablo City, public and private, shift to alternative learning process until July 11, hanggang bukas na, Sabado. Sa Lanao del Norte, Iligan City, public and private. Ang La Castellana sa Negros Occidental, public and private, no more face-to-face classes. Preschool to senior high school. Sa Antique, sa Aniniway, public and private, no face-to-face classes. Kasama na ang Libertad, public and private. Pati schoolwork, suspendido na rin. Wala na rin pasok ang daycare to senior high school sa bayan po ng Libertad. Sa Pangasinan, ang nagsuspende ay bayan ng Basista, public and private. Suspendido naman ang klase sa ilang lugar sa Cebu dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Mayo o Canlaon na umabot nga hanggang doon ang ashfall. Ito ay sakop ng mga bayan ng Aluginsan, Compostela, Consolacion, Cordoba, Danao, Dumanhog, Liloan at sa mga lungsod ng Karkar, Cebu, Cebu City, Mandaue City, Naga City, Talisay City at Toledo City. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Nabalot naman ng abo ang malaking bahagi ng Negros at Cebu matapos ang pag-alboroto ng Bulkang Canlaon kahapon ng umaga. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nagsimula ang pagputok dakong alas 7:33 ng umaga. Tumagal ng 3 minuto, nagbugay ito ng abo na umabot ng 2 hanggang 3 kilometro ang taas bago tinangay ng hangin patungo ng silangan. Nakarating pa ang ashfall sa ilang lugar ng Negros at Western Cebu, kabilang ang Toledo City, Balamban, Pinamungahan, Asturias, Aluginsan at Tuburan, habang nakapagtala rin ang mahinang pagulan ng abo sa Metro Cebu. Dahil dito, namahagi ang lokal na pamahalaan ng N95 face mask. Pagsuspende ng klase sa mga apektadong lugar at itinayos na rin ang alert status sa mga ospital. Nagkansela na rin ang 8 flight ang Mactan Cebu International Airport dahil sa peligro ng abo sa mga eroplano.
Sa ngayon ay nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Kanlaon, kaya mahigpit na pinagbabawal ng PBOX ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone dahil pa rin sa banta ng panibagong pagsabog at iba pang panganib na dulot ng bulkan. Niyanig naman ang magnitude 4.5 na lindol ang Pugo, La Union. Bandang alas 12:30 kahapon ito ng hapon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology Director na si Dr. Teresito Toto Bacolcol, natukoy ang sentro ng lindol 1 kilometro hilagang kanluran ng Pugo, La Union, may lalim na 11 kilometro at tectonic ang pinagmulan. Naramdaman ang lindol sa lakas na intensity 5 sa Baguio City, ganyan din sa Tuba, Benguet at Pugo, La Union. Intensity 4 naman ang naramdaman sa Aringay, La Union, San Fernando, Sison, Rosario, Nagilian, Bagulin, Bawang, Santo Tomas, Agoo at Caba sa La Union. Gayon din sa Itogon, La Trinidad, Tublay, Sablan at Kapangan, ito po'y sa Benguet. Intensity 3 ang naramdaman sa Dagupan City, Posurubio, Binalunan, Ordaneta, Villasis, Calasiao, Mangaldan, Manawag, Asingan, Tayug, San Manuel. Ganon din sa ayan po sa sa Pangasinan. Sa La Union naman, ang mga bayan ng Aringay, San Juan, Balawan, Bangar at Bacnotan nakaramdam ng intensity 3. Nilinaw naman ni Bacolcol, wala silang inaasahang malaking pinsala o mga aftershock, wala sa naganap na pagyanig. So kapag 4.5 kasi, that is just a minor earthquake. And with this, we don't expect damage and we don't expect aftershocks. Isang lalaki naman ang sugatan matapos tagain ng itak sa bayan ng Manapas, Northern Samar. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan. May butag naman, Jane. Pinagtulungang hampasin ng kahoy at tagain ang dalawang magkaibigan ang isa pa nilang kaibigan ng magkainitan ng mga ito dahil sa impluwensya ng alak. Nangyari ang nasabing insidente sa barangay ng Magtaon, Mapanas, Northern Samar. Ang biktima, kinilala na si alias Badoy, 50 taong gulang, ay nagtamo ng sugat sa ulo at iba pang bahagi ng kanyang katawan. Ang umataking mga kaibigan, kinilala sa kanilang mga pangalan na si Loy, 38 taong gulang, at isang kinilalang si alias Ralph, 72 taong gulang. Ayon sa salaysay ng misis ng biktima na si Lita, magkakaibigan itong tatlo, ngunit dahil sa impluwensya ng alak, nagkainitan. Nagbatuhan ng mga salita ang dalawang panig na parang hinahamon naman itong biktima ang dalawa niyang kaibigan. Sa paglabas ng bahay ni Badong, naroon naghihintay sa labas ng kanyang bahay mismo ang nakaalita ng mga kaibigan na si Loy. May dalang itak, samantala bit-bit naman ni alias Roy ang isang 2x2 na kahoy. Pinagtulungan ng dalawa si Badong at nagtamo ng matining sugat sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Nagtungo sa lugar ang Mapanas Police, ngunit dinala na sa Mapanas Rural Health Unit ang biktima at inilipat ito sa Gamay District Hospital. Agad naman na tumakas ang dalawang suspect. Kasalukuyan ang hot pursuit operation ng kapulisan laban sa mga ito. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damo nga salamat, Jane. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 11 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Mga mamis, bantayan ho natin ang ating mga laundry ngayong araw na ito. Ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self kung sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry? Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mantsa based on tense chocolate, mud and sibumon cotton. Gawa po ito ng ACS. Ohayo gozaimasu sa mga Pilipino dyan po sa Japan. Bilang paghanda sa Typhoon Inday, raincoat at mga go bags, ipinamahagi naman ng mga pulis sa Limay, Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Bilang bahagi ng pinaigting na paghahanda sa banta ng Super Typhoon Inday, isa-isang ipinamahagi ni Police Major Jimmy Albert Edison, Chief of Police ng Limay Municipal Police Station, ang mga raincoat at go bag sa kanyang mga tauhan kahapon sa harap ng Limay Municipal Police Station sa Barangay Town Site Limay, Bataan. Ang mga raincoat ay donasyon ito ng pamalang bayan ng Limay sa panguna ni Mayor Richie Jason David bilang suporta sa disaster preparedness ng Limay Municipal Police Station upang higit na mapatatag ang kahandaan sa bawat tauhan ng pulisya sa lugar ng oras ng sakuna. Layunin ng aktibidad na higit pang palakasin ang kahandaan, kaligtasan at kakayahan ng mga pulis
sa pagtugon sa anumang emergency at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa kabila ng masamang lagay ng panahon ngayon. Patuloy na naninindigan ang Limay Municipal Police Station sa pagbibigay ng maagap, tuloy-tuloy na epektibong serbisyo upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mamamayan sa panahon ng kalamidad. Dani ko bilang RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May pawak kayungan sa mga suki natin dyan po naman sa Pampanga. Ito muna, merong latest si Tina Nolasco, kaugnay ng mga paghahanda ng Manila City Government sa pagpasok ho ng bagyong Inday. Detalye mula kay Tina Nolasco, RH9. Tita Teens, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Nakataas pa rin ang blue alert status ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department bilang paghahanda sa posibleng pananalasa ng Typhoon Inday at inaasahang rally mamayang hapon sa Liwasang Bonifacio. Sa ilalim ng nasabing alert status, nakahanda ang mga personnel at response team ng departamento upang agad na tumugon sa anumang insidenteng maaaring idulot ng bagyo, kabilang ang pagbaha, malalakas na hangin at iba pang kaugnay na panganib. Tiniyak din ng Manila City DRRM Department ang patuloy nilang monitoring sa lagay ng panahon at pakikipag-ugnayan sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno upang matiyak ang maagap na pagpapatupad ng mga hakbang sa kaligtasan at pagbibigay ng kinakailang tulong sa mga residente. Pinapayuhan naman ang publiko na manatiling mapagmatyag, sundin ang mga opisyal na abiso at maghanda para sa anumang posibleng epekto ng bagyo. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Tina. Pangulong BBM nagpaalala naman sa mga ahensya, huwag maging kampante. Higpitan ang pagbabantay sa galaw ng bagyong Inday. Detalye mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Patuloy ang pagbabantay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lagay ng panahon sa ilang bahagi ng bansa na nakararanas ng epekto ng bagyong Inday. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakikipag-ugnayan ang Pangulo sa iba't ibang ahensya para kumustahin ang paghahanda ng mga ito. Ikinalugod ng Pangulo ang pagsang-ayon ng mga mall sa pakiusap ng MMDA na pansamantalang buksan ang kanilang parking spaces para sa overnight parking sakaling sumama ang panahon. Sabi ni Castro, iniulat rin ng DPWH ang patuloy na paglilinis ng mga kanal at iba pang daluyan ng tubig sa ilang bahagi ng Metro Manila. Inactivate naman ng DENR ang lahat ng disaster response unit nito sa mga rehiyon. Ang DICT nakatutok sa telco facilities habang nakahanda na rin ang kanilang emergency communications equipment at mayroon ng 24/7 command center. Nagpaalala si Pangulong Marcos sa lahat ng ahensya na huwag maging kampante at bantayan ang takbo ng bagyong Inday. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Pilipinas ang oras 23 na makalipas ang alas 4. Pinalawak pa ng SM Prime Holdings ang pagtatayo ng mga disaster resilient mall sa buong bansa. Ito ay naglalayong mapalakas ang proteksyon laban sa baha, bagyo at iba pang kalamidad at magsilbing shelter area din sa panahon ng kalamidad, katulad nga ngayong may pagbabanta ang Super Typhoon Inday. Kabilang sa mga hakbang ng SM ang paglalagay ng underground rainwater encatchment system na kaya mag-imbak ng pinagsamang 86,000 cubic meters ng tubig ulan. Sa SM City La Union, gumagamit ng bagong sistema ng multi-stage filtration at reverse osmosis para muling magamit ang nakolektang tubig ulan sa paglilinis at pagpapalamig ng pasilidad. Ayon sa SM Prime, bahagi ang proyektong ito ng SM Green Movement na naglalayong mapalakas ang disaster risk reduction at maprotektahan ang mga negosyo at gayon din ang mga karatig na mga komunidad. Higit naman sa 2,300 na mga kahon ng assorted agricultural products ang winasak ng Bureau of Customs Port of Manila. Ayon kay Customs Commissioner Yelo Pumeseno, isinagawa ang pagsira sa Greenery Waste Management Services ng nasa General Trias sa Cavite. Ang mga naturang produkto ay galing Korea. Kinumpiska dahil sa paglabag sa Republic Act 10611 o Food Safety Act of 2013 at Customs Modernization and Tariff Act. Maglalaan naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ng 60 million pesos
para sa scholarship fund ng 2,000 estudyante mula sa mga mahihirap na pamilya ng Bulacan. Inilabas na ng ahensyang inisyal na 10 milyong pisong pondo sa provincial government bilang panimula ng Ayudang Hatid ay Tagumpay o HAT Scholarship Program. Naglalayon nitong magbigay ng scholarship sa mga kwalipikadong Bulakenyo na papasok sa kolehiyo at technical vocational courses. Ang unang tranche ay binigay na sa Bulacan Capital Gymnasium ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco. At ang sabi niya nga ang PAGCOR ay hindi lamang pumuprotekta sa paglalaro o maayos na paglalaro, kundi sinusulong din ang pagbibigay tulong sa sektor ng edukasyon. Sabi nga ni Chairman Tenco, dapat mamuhunan tayo sa kakayahan, pangarap at potensyal ng mga kabataan at maging katuwang sa pagbuo ng maunlad na Bulacan at buong Pilipinas. Sa kabuuang 60 million pesos, 40 million ang ilalaan sa 1,000 incoming freshmen na kukuha ng 4 na taong kurso, 20 million pesos naman para sa 1,000 estudyanteng kukuha ng technical vocational courses. Ay mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho dahil yan sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, I challenge you. Subukan ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Showbiz muna tayo. Alitan sa pagitan ng magkakapatid na Ian, Lotlot at Matet. Ayun, natapos na rin. Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Tahimik na ngayon at sana tapos na nga ang sigalot ng magkakapatid na sina Ian, Lotlot at Matet de Leon. Pagkatapos maglitanya ni Lotlot at inilabas ang sama ng loob niya kay Ian, ay sinagot naman ito ng aktor at si Matet na ang tumuloy sa pag-rant sa social media. Pero pagkalipas ng ilang araw, maganda na ang palitan ng post. Nagpasalamat na si Ian sa magandang pag-uusap nila ni Matet at si Matet naman ay nag-post ng litrato nilang magkakapatid at ang nasa caption nito ay na-miss na lang daw niya ang namayapa nilang inang si Nora Honor. Kaya marami ang natuwa na mukhang magkakaayos na silang magkakapatid. Pero si Lotlot ay tahimik na lang at hindi na nagsalita. Kaya sa presko ng Sinimalaya nung nakaraang Miyerkules na kung saan ay may entry ang anak ni Lotlot na si Janine Gutierrez, ay natanong siya tungkol dito. Ang sabi lang ni Janine, ang tinitiyak lang daw niya ay ibibigay niya ang suporta sa kanyang ina. Heto pang pahayag ni Janine Gutierrez. Well, whatever po is best for my mom, yun po talaga yung ipag-pray ko. Gusto ko lang na maging happy siya. Ayokong magkasakit siya dahil sa stress or anything. So, si mama po talaga yung number one pinagdadasal na maging okay. Yan ang pahayag ni Janine Gutierrez. At yun naman ang hangad ng lahat, lalo na ang mga loyal fans ni Nora Honor na magkakaayos na ang magkakapatid. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie! At sana lahat ng mga nag-aaway-aaway na mga magkakapatid, mga magkakamag-anak, magkasundo na rin. Dami ng problema sa Earth Iganting pawikan, natagpong patay sa baybaying dagat ng Benmali, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasan at chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabuasan Kuyang Angel, malahiganting pawikan o si tertil na tumitimbang ng nasa 80 hanggang 100 kilos. Ang natagpo ang wala ng buhay ng mga mangingisda sa baybaying dagat ng Barangay Binlag, Benmali, Pangasinan. Alas 7 ng umaga kahapon na agad ipinagbigay alam sa Provincial Disaster Reduction and Management Office na matapos may iahon sa dagat ay agad itinurn over sa Municipal Environment Resource Office at Municipal Disaster Reduction and Management Office na silang nagdala sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources National Fisheries Development Center BIFAR NFDC sa Bunuan, Binloc, Dagupan City na ayon kay Dr. Wesley Rosario, Chairman of the Professional Regulation Commission's Board of Fisheries at former Center Chief ng BIFAR NFDC, isa sa ilalim sa masusing pagsusuri ang nasabing giant pawikan upang malaman ang sanhi ng ikinamatay nito sa kaililibing sa fish cemetery sa BIFAR NFDC.
DC compound sa nasabing lugar. Mula sa Aksot Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo Aristerte Taguulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Meron nga pong libingan ng mga isda. Fish cemetery dyan po sa Binloc, Pangasinan. May alok naman ang Pag-ibig Fund na mas mababang promotional interest rate at mas mataas na maximum ceiling na 10 milyong piso para sa mga gustong mangutang para sa bahay o housing loan. Ayon kay Department of Human Settlement and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, chairman din ng Pag-ibig Board of Trustees, layo ng hakbang na ito na matulungan ang mas maraming mga Pilipinong magkaroon ng akses sa abot-kayang pabahay. Sa ilalim ng programa, mga kwalipikadong borrower para sa socialized housing ay maaaring mag-avail ng subsidized annual interest rate na 3% o katumbas ito ng 4,005 pesos na monthly amortization para sa 950,000 pesos na house and lot package. Nasa 4.5% naman ang promotional rate para sa low-cost housing loan na mas mataas sa socialized housing threshold na 4.9 million pesos habang 5.75% naman sa mga loan na lalagpas sa 4.9 million pesos hanggang sa bagong maximum ceiling na 10 million pesos. Sinabi naman ni Pag-ibig Chief Executive Officer Marlene Acosta na gawa nilang magalok ng below market lending rates dahil sa mataas na financial position ng Pag-ibig Fund. Ay sa mga Pilipino dyan po sa Hong Kong, sa Taipei, Taiwan, sa mga sima natin ha, ingat kayo. O kayo pabalik na ng Pilipinas, huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron tayong tangerine chocolate. Ito po ay brand ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan. Itinanim sa ilalim po ng mga natitira pang mga bakanting lote dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Baka kayo po gusto ng iba pang mga variants, i-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Mahigit 10 variants po yung available. Ang mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Sana naman ay ating tangkilikin. Noel dyan sa Maryland, USA, good morning. Ganyan din kay Ma'am Evan Lang dyan po sa Las Vegas. Kay Junyang Bao dyan sa San Diego, California, good morning. High value drug target naman sa isang Visayas, arestado. Nakunan nito ng halos 7 milyong pisong halaga ng shabu. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, maupay nga agad, Jimmy. Nasabat ang halos 7 milyong pisong halaga ng shabu sa buy-bust operation sa Ormoc City, Leyte. Arestado ang isang 51 anyos na driver na kilala na si alias Tan na isang Regional Priority High Value Drug Target ng Police Regional Office 8 isinagawang operation sa Barangay South Ormoc City kung saan nakumpiska ng mga otoridad ang mahigit 1 kilogramo o 1 kilong shabu na tinatayang halos 7 milyong piso ang halaga. Ayon sa PRO8, maayos na minarkahan at inventaryo ang mga nakuhang ebidensya sa harap ng kinakailangang saksi. Inihanda na ng mga otoridad ang kaso laban sa pagbibinta at posisyon ng illegal na droga sa suspect. Pinuri naman ni PRO8 Regional Director Brigadier General Jisung Capo yung mga operatiba. Katuwang ang ahensya ng matagumpay na operation, aniya patuloy nilang paigtingin ang intelligence-driven operations upang tuluyang masugpo ang ilegal na droga at mapanatiling ligtas ang mga komunidad sa Eastern Visayas. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jimmy Angay-Angay. Aba, sa Davao City din, may kinasang anti-drug operations. May
May mga naaresto na kuna ng 200,000 pesos worth ng shabu. Meron pang baril. Detalye mula kay Jun Soter mula sa Action Radio na ba? May butag ni mo, Jun. Mayong butag usab Kuyang Angel, dalawang hinihinalang drug peddler ang naresto matapos ang matagumpay na anti-illegal drug operation na isinagawa ng Santa Ana Police Station sa Davao City pasado alas 3 ng hapon, Hulyo 8. Pinanguna ng operasyon ng matauhan ng Santa Ana Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Acting Station Commander Police Major Mark Hidsel Colaste. Nakumpiska sa operasyon ang hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug price na 201,280 bukod pa sa isang 357 caliber revolver at iba pang ebidensyang may kaugnayan sa illegal na droga. Pinuri naman ni Davao City Police Office Director Police Colonel Peter Bauzon Madria ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon na anya ay patunay ng patuloy na pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga sa lungsod. Binigyan din ni Madria na naging matagumpay ang operasyon sa tulong ng koordinasyon ng kapulisan sa mga opisyal ng barangay, lokal na pamahalaan at mga mamamayan patuloy ng ipagtulungan sa mga otoridad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa Davao City. Ito si Jun Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jun Suter. Ibinida naman ng SM Prime Holdings ang kauna-unahang major event sa bagong SM Seaside Cebu Arena na gaganapin bukas. Ang naturang arena na nagkakahalaga ng 7 billion pesos ay mahigit na 7 hektaryang gross floor area at kayang mag-accommodate ng hanggang 25,000 katao. Ayon kay SM Prime President Jeffrey Lim, ang nasabing arena ay mayroong direktang access sa SM Seaside City Cebu at sa inaabangan ding SMX Convention Center Seaside Cebu. Matatagpuan din na niya sa gitna ng SM City Seaside Cebu Arena ang pinakamalaki at pinaka-advanced na center hung display sa Cebu na may crystal clear visuals, immersive sounds at real-time data integration para sa sports, concerts, corporate shows, circus production at iba pang mga events. Dito gaganapin ang Signals World Tour ng P-Pop Girl group na Bini. Aba, bukas yan, July 11. Magandang umaga, Pilipinas! Trabaho ng Senado hindi maapektuhan kahit na may petisyon sa Korte Suprema laban sa impeachment ay naman kay Senate President Win Gatchalian. Detalye ng balita mula kay Raymond Edpa sa Aris 28. Raymond, good morning. Hindi maapektuhan ang trabaho ng impeachment court kasunod ng inihay na petition sa Korte Suprema na kumo-question sa pagtalaga kay Senador Francis G.C. Escudero bilang presiding officer. Ito ang deklarasyon ni Senate President Sherwin Gatchalian kasunod ng inihay na petition sa Korte Suprema ng mga abogadong kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Gatchalian, hindi sila apektado dahil hindi naman ibinigay ng Korte Suprema ang hinihingi nilang Temporary Restraining Order o TRO. At dahil walang TRO ay tuloy ang impeachment trial. Una nito itinanggi ng panig ng depensa na sila ang nasa likod ng petition sa Korte Suprema kundi ito ay sariling kilos umano ni na Attorney Israelito Torion. Matagal nang idineklara ni Vice President Sara Duterte na nakahanda ito sa isang bloodbath kapag umakyat sa Senado ang impeachment complaint laban sa kanya. Ito si RH28, Raymond Tadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. May update pa na tayo sa bagong tensyon sa pagitan ng US at Iran. Kasama pa rin natin si Joy John Acol, ang ating kasama dyan po sa Washington, USA. Joy John, good morning. Magandang umaga, Kuya Angel, mga kababayan. At gumuho na nga ang kasalukuyang ceasefire matapos magpalitan ng maras na pag-atake ang Amerika at Iran sa gitnang silangan. Nag-ugat ang bagong labanan sa naging pag-atake ng Iran sa mga barko ng Strait of Hormuz nitong nakalipas lamang na Martes at Miyerkules na sinagot naman ng US military ng malawakang airstrike nitong nakalipas na Miyerkules at kaninang Huwebes ng madaling araw. At ayon sa Health Ministry ng Iran, hindi bababa sa 14 katao ang nasawi. Karamihan dito ay mga sundalo at 78 iba pa ang malubhang na sugatan sa nakaraang 2 araw na operasyon ng US military.
Tinamaan ng US missiles ang perimeter o paligid ng Bushehr Nuclear Power Plant. Bagamat nilinaw ng Iran na hindi direktang napinsala ang mismong pasilidad. Binomba rin ng Amerika ang isang military sites at isang fishing dock sa lalawigan po ng Bushehr, pati na po ang timog daungan ng Bandar Abbas. Agad na bang naglungsad ng ganting salakay ang Iran gamit ang mga missiles at drone laban sa mga kalyado at base militar ng Amerika sa mga Gulf states. Inatake ng Iran ang pasilidad ng US kabilang ang Patriot Missile System, isang fuel storage sa Bahrain kung saan nandoon ang US Navy Fifth Fleet at isang early warning site sa Qatar. Naharang naman ito ng mga bansang ito ang mga missiles at drone. Ganoon din Kuya Angel, mga kababayan, nagpakawala ang Iran ng 10 ballistic missiles patungo sa Ask-Rak military base sa Jordan na ginamitan po ng mga tropang Amerikano pero naharang po ito. Hayagang sinabi ni US President Donald Trump sa pagbabalik niya dito sa Washington DC mula sa Turkey ang tigil putukan dahil sa panggugulo po ng Iran sa Strait of Hormuz at nagpost din siya ng mga video ng strike sa Truth Social at nagbabala na maaaring kailangan ng tapusin ang laban o sinasabi niyang finish the job. Bagamat sinabi niyang hindi naman ito automatikong nangangahulugan ng pangmatagalang digmaan. Dahil sa panganib na maantala ang daloy ng langis sa Strait of Hormuz, ang pinakamahalagang daanan ng enerhiya sa buong mundo, biglang sumipa paitaas ang presyo ng langis. Pero Kuya Angel, ngayong araw na ito ay medyo bumaba. Kahapon kasi $80 kada barilis, ngayon po ay $79.25 kada barilis ang Brent crude oil. Samantala ang WTI ay umabot ngayon sa $73.14 kada barilis. Pero hindi pa tapos ang aming linggo, Kuya Angel. Kala ko naman kung magkano yung binaba. Naupo tuloy ako. Akala ko naman peso talaga. Ay, $1 talaga yung pala, bariya. Pero magandang pasilidad mo ngayon dyan, Jojo, na nasa loob ka ba ng ano? Nasa loob ka ba ng booth ng radyo natin dyan sa Washington? Washington. Okay, malakas ang ulan, Kuya Angel, hindi ako makalabas. At may thunderstorm at may tawag ito, may ipo-ipo. Kailan nag-umpisa yan? Kahapon pa? Actually, bago ako umere ay malakas na ang ulan. Pero kaninang madaling araw ay nagsimula ito at huminto nung tanghali. Pero ngayon po na ere na ako ay biglang lumakas ang ulan. At bumalik ako. Nasa kalagitnaan na ako ng kalsada papuntang DC. Bumalik ako dito sa aking sa studio. Sa aking studio. Ayan, okay. Ganda ng studio mo, Jojo. Talagang broadcast facility. Ayan, thank you. Maraming salamat. Si Jojo Acol live wala po. Thank you. Si Jojo Acol live wala po sa Washington DC. Magandang umaga, Pilipinas! Adi mamigay na muna tayo ng pera. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Pa ni Sherwin Alparo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity ay nandyan sa Barangay Kasilawan, Makati City. Ayan So sa mga taga-Barangay Kasilawan, Makati City. Saan ba itong malapit itong Barangay Kasilawan? Anyway, mamaya tanungin natin kay Sherwin. Barangay Kasilawan, Makati City, kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Antabayanan nyo dyan si Sherwin Alparo. Ayan dahil mamimigay yan ng pera. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ayan, at bukod sa pamimigay ng pera, pag nasagot nyo ang ating word of the day, meron pa kayong iba pang mga premyo. May mini component tayong ibibigay. Ang ating word of the day ay amelioration. Amelioration sa Tagalog daw po ay pagpapabuti, sa Cebu pagpalambo, sa Ilocano paimbagan. Ang word of the day ay amelioration. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
Pilipinas sa 44 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultamayo. Nangabang ultamayo? Ito po ay postbiotic with Lactococcus lactis rein plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial. Hindi po mga testimonial, hindi kwento kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula po ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis rein plasma. Kaya napaka-potent po nito. Nakapag pumasok po sa ating sistema, pumasok po sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic-cell. Yan po yung tinatawag ng malulubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang gising. Pagka magandang gising, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultamayo. Kung kayo po ay may mga katanungan pa, lalong-lalo na yung mga senior citizen, hindi ho ito pampatulog, pampaganda ho ng tulog. Ayan, mag-text ho kayo sa 0931-033-2871. Ulitin natin, 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo nakistambay dyan para sagutin ang inyong mga katanungan, ang inyong mga concerns, anumang oras. Text lang ho, Ayan, 0931-033-2871. Ang ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. At kung ngayon nga ho kayo bibili ng isang baksong ng ultamayo postbiotic sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, abay makakakuha ka pa rin ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH, FDA, CFRR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala, ang ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ohayo ko sa mga sumasuki natin dyan sa Japan. Kaloy, kumusta ka na? Kinumpirma na Malacanang wala nang ibibigay na extension sa serbisyo ni Police Brigadier General Hansel Marantan, Regional Director ng Calabar Zone. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maaari pa rin namang makatulong si Marantan sa ibang paraan kahit na ito'y magretiro na. Nakaschedule ang retirement ni Marantan July 10 o ngayong araw, dahil umabot na ito sa mandatory retirement age na 56. Nauna nang humiling si Interior Secretary John B. Cremulya sa National Police Commission o NAPOLCOM na palawigin ng 1 taon ang serbisyo ng Marantan upang ipagpatuloy ang mahalagang operasyon na kanyang pinangungunahan. Ganyan sinabi ng Malacanang hindi na ito pagbibigyan. Wala pong extension para po kay General Marantan. At maaari po siyang makatulong sa ibang pamamaraan. Ayun, hindi na in-elaborate. Ako na ho mag-i-elaborate. Bawal ho kasi. Bawal ho kasi hinihiling hinihiling ni Secretary John Vic. Kasi nga naman, bakit what is so special with the General Marantan? Ano bang kayang gawin ni General Marantan na hindi kayang gawin ng iba pang mga PNP generals? Ayan, yung extension ho, po pwede pala, alinsunod sa batas, po pwede sa mga PNP chief. Hindi sa hindi PNP chief. Ayan, Kaya siguro may nakapagbulong sa presidente na nagsabing, sir, teka mukhang bawal yan, illegal yan. Yang inirekomendang yan ng National Police Commission. Ito naman si Secretary John Vic gusto pang ipahamak ang Pangulo . Ito namang si Attorney Kalinisan ng si Vice Chairman Kalinisan, Commissioner Kalinisan, alam naman niyang sasabit, nirekomenda din. Mabuti na lang yung ilang mga dating naging PNP chief na nagpahayag ng kanilang pagtutol, sinight yung tamang probisyon na hindi po pwede yung gusto nilang mangyari na extend ng 1 year si General Marantan, hindi pa naman ito PNP chief. Ayan, malay nyo, gusto niya lang gawing PNP chief. Magandang umaga, Pilipinas! Hindi pa nga siya PNP chief. Ayan, suspendido na rin ang klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa Malabon ngayong Biyernes. Ayan, At sabi ni Jeric, ipasok nyo na dahil may nanalo na. Ano yung papasok ko? Yung report, no? Ikaw na. Take it away.
tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Babcon Purple Eternity. Si Sherwin ay magiging 30 years old na sa July 13, Monday. Inaasahan natin ang malaking piging dahil alam naman ninyo na si Sherwin pag nag-birthday, maraming handa, maraming sponsor. Talaga? Sherwin, happy birthday! Hindi ko alam. Grabe yung priority, no? Naka-priority kapag ganyan mag-birthday. Ang ganda talaga nakalagay talaga sa prompter, nakalagay sa prompter, si Sherwin, yung pag desk na yan. Hindi. Kuya Angel, yung desk na yan, napakatindi niya kapag may birthday. Talaga hindi nakakalimutan. Hindi, pero galante yan si Boss Sherwin. O, kita mo, nakalagay ba dito? Isa yan sa pinakamabait nating boss. Talaga ako. At hindi niya magsip-sip kay Sherwin, ha? Bukod sa pagkain, namimigay pa yan ng regalo. Baka talaga naman, iba ka talaga, Sherwin, oo. Asa kayo. Ano bang pakiramdam? Ano bang pakiramdam ng magte-30 years old na? Ano, pabata ang pakiramdam? Hindi, waistline yun, waistline. Waistline daw yun, waistline. 30. Ewan ko ba? Ayan, aga-aga. Pero sa Monday, magkita-kita tayo. May meeting na nga mamaya eh. Binabati ka ni Bentong. Ay, Bentong, maraming salamat. Sagot ko na. Makakatikim kasi ang layo mo. Sagot ko na ang kwento. Galing Iba talaga yan si Bentong. Sige na. Pero Kuya Angel, kanina tinatanong mo sa batong Barangay Kasilawan. Saan ba yan? Dito yan sa bahagi ng boundary ng Makati at ng Maynila. Sa may portion ng PRC. Sa may PRC. Kaya pala nakakasilaw talaga. Liwanag ng ilaw. Tignan mo, ang liwanag Kasilawan. Kasi dito sa Delpan Street, sa may bahagi nitong Barangay Kasilawan, dito umaangat yung araw kapag umaga. Kaya yung mga nagmamaneho dito, papunta sa Makati, nasisilaw talaga. Nasisilaw. Kaya Barangay Kasilawan. Sige. Dito sa Makati. Pero etong nagmamaneho na to, na masugid makinig sa radyo, matagal nang nag-aabang na manalo. Yes sir, good morning Sir Angelo. Good morning. Anong pangalan ni Kuya? May buntag po sa mga taga Cebu tsaka Bohol. Tira tagasan ay kamay. Kaya sir. Tagasan ka. Actually sir, dito po ako lumaki sa Manila pero ang parents ko po originally from Ubay, Bohol. Kasubot po Bisaya sir, boy sir po ako. Ngano kasulti man ka? Nagpuyo ba kag Cebu? Gikan man ko Cebu sir, sa katuig ko nag-drive sa Grab. Sa Cebu? Kanya nag-transfer lang ko kuan sa balik ko diris Manila kay ang taasas gas, sir. Mahal po kasi yung gas eh. So, monitor po ako lagi sa DCRH. Sa Cebu di sana nagmo-monitor ka. Naririnig tayo doon. Yes, sir. Oo po. Medyo iba yung frequency doon. Tsaka medyo yung yung signal. Medyo nagkakadiferensya minsan. Pero clear. Loud and clear sa malakas. Pila ng uyab? Pila ng anak. Actually, isa lang, sir. Isa lang ang anak. Dapat lang, no? Dapat lang, Kuya Angel. Hindi, isa lang ang anak. Isa lang ang anak, sabi niya. Bali ngayon po, may dalawang mga baby po ako. Dalawang babies. Oo, kaya pala ang sipag. Tsaka isang toddler, tsaka isang baby, tsaka may stepdaughter po ako, 8 years old. Nasa Bohol po sila ngayon. Ayan, okay, sige. Bigyan mo na yung premyo. Kuya Boy, tama ba pangalan mo? Francis. Francis, Kuya Francis. Eto, dahil sino paborito mong announcer sa DCRH tuwing umaga? Of course, Sir Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. Dahil dyan, meron kang 1,000 pieces. Thank you, Sir Sherwin, Darwin. Thank you, sir. Thank you. And happy anniversary po sa DCRH. Maraming salamat po, Tito. Francis. Panggas po namin, Sir Francis. Sherwin. Francis. Alam mo, Kuya Francis. Ito, Francis. May sinasabi si Kuya Angel. Yes, sir. Batiin mo na happy birthday para dagdagan. Yun nga po kasi happy birthday. Ayan, birthday, Sir Sherwin. Dahil happy birthday, ito meron pang additional na 1,000 Kita mo, iba talaga ang Sherwin. Maraming salamat po, panggas po namin ito. Ayan. TNBS driver po ako. Ayan, oo. Ayan, ako, Kuya Angel, iniimbitahan natin mga TNBS driver sa Martes, sa July 14,
dahil yun yung ating anniversary sa Lubong and Grand Stickering Day para sa ating mga Cambio King sa mga nagmamaneho, kagaya ni Kuya Francis. Oo, Yan, Sherwin. pwede kayong manalo pa ng limpak-limpak na mga papremyo dyan sa Deezer H Studio. Ikaw, unfair ka, Thank you, Sherwin, Sir ha? Angelo. Unfair ka, Sherwin, Yes, ha? Angel. Unfair ka, Sherwin, ha? Pambira ka, ha? Kanina pa ako bati ng bati sa'yo. Wala ako 1,000 galing sa'yo. Kuya Angel, Pambira ka. mas marami ka kaya. 1,000. At sige na, bigay mo na yung Pag ako, premyo. Kuya Angel, Kakatampo naman sa'yo. sa birthday mo na lang. At sige na. Okay, Angel. Sa birthday ko, Kaya, bibigyan mo ako inimbitahan popcorn. natin. Oo. Invited lahat ng mga gusto maki-birthday, maki-anniversary, July 14. Yan ho, dyan po sa DZRH studio sa CCP Complex. Magkakaroon po tayo ng Grand Stickering Day para sa lahat ng mga nagmamaneho at Cambio King na palaging tumututok sa DZRH. May pamerienda, meron tayong palugaw, syempre ang lugaw ni Ate May. At meron tayong mga iba't ibang mga paraffol at syempre napakalaking cash na ipamimigay natin sa araw na yan dyan sa ating mga Cambio King. Aba! Kaya naman, oo. Si Jose Ramon Nulod, ha? Si Jose Ramon Nulod. Salamat po. Oo. May isa pa yan, may isa pa yan. Amping, ha? Amping ba, eh? Yes, sir. Salamat po. Ayan. Ako, maraming salamat, Uy! Kuya Francis at Kuya Angel. Yung iba pa. Pinapasalamat. Ay, syempre nga pala. Nakalimutan ko, tatapusin ko na. Yung nga pala, kailangan masagot yung ating word of the day. Ang ating word of the day, amelioration po. Amelioration. Yan, dahil dyan meron kang medium component at sa atin ang Astron, alagang maasahan at syempre meron ka ring grocery mula yan sa ACS at sa DZRH at Bangong Kabloom ang hatid ng Charm Popcorn Purple Eternity sa inyong mga damit na inalawan gamit ang Charm Popcorn Purple Eternity. At babanlawan gamit ang Charm Popcorn ang pinakabagong disenyo ng DZRH t-shirt. O tignan mo, ang lakas ng hangin. Oo nga. Ano pa, talagang ramdam pa si Super Inday. Thank you so much po. Maraming salamat sa lahat po ng sponsors. Sa lahat po ito. Actually, maglalaba po ako ngayon. Dala po akong mga labahin. Po. Maraming salamat po sa Charm. Ang sipag ni Francis. DZRH, number 1, the best. Ang sipag ni Francis. Okay, Francis, maraming salamat. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, laging tumutok sa DZRH. Baka kayo na susunod dating winner sa DZRH Malakash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malakash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Pakitawagan mo nga ang MMDA kung may coding ngayon. May coding ngayong Friday. Ha? I-check mo nga. Kasi malakas ang ulan eh. Pa-check mo na lang kung may coding. Magandang umaga sa mga taga Santa Maria, Laguna. Sumagot si Bentong Sherwin. Fake news daw yun na magpapakain ka. Si Sherwin pa. Hindi fake news yan. Para patunayan mong totoo yan, Sherwin, umpisahan mo na ngayong araw. Ayan, July 16, birthday naman ni Mayor Deo Macalma. Si Jerry Baha naman, July 19. Tapos si Edwin Duque, July 26. Si Eric Dastas, July 17. Ayan, dami magbe-birthday, no? Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Taiwan. Magandang umaga, Pilipinas! May public service lang tayo dito. Pinapakiusap ng isang kaibigan natin dyan po sa Toronto, Canada. Nawawala po itong si Johan Santiago Aloot. 18 years old, huli itong nakita dyan po sa Pamintuan Village, Dao, Mabalacat City, Pampanga. Kung meron daw po kayong nalalamang impormasyon sa kanyang kinaroroonan, makipag-ugnayan lamang kay John Aloot sa 0915-230-8767 o dili kaya sa 0926-340-9667. Para po sa karagdagang kung ano man po yung impormasyon na po pwede ho ninyong ibahagi. Nawawala si Johan Santiago Aloot simula pa noong July 2. Diyan po sa Mabalacat City, Pampanga. Magandang umaga, Pilipinas!
Napigilan ng pulisya ang isang 16 na taong gulang na estudyante na makapasok sa isang pampublikong paaralan sa Tupi, South Cotabato na may bitbit na barel. Ayon sa Philippine National Police, naharang ang binatilyo noong July 7. Nakuha mula dito ang isang Glock 17 9mm pistol, pag-aari ng Philippine Army, kasama ang 2 magazine na may 32 bala. Lumalabas sa investigasyon, ang barel ay service firearm ng nakatatandang kapatid ng estudyante na isang aktibong sundalo. Sinabi naman ng menor de edad, kinuha niya talaga ang barel nang walang paalam at dinala sa paaralan para lamang daw po sa self-defense. Naisa-ilalim na ng Women and Children Protection Desk at Municipal Social Welfare and Development Office o naipasa-ilalim na sa Women and Children Protection Desk ang naturang estudyante habang inihanda naman ang kaso laban sa kanyang sa ilalim ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ano kaya ito? Off-duty yung kanyang kapatid. Ating kapatid, papahamak, ano ha? Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nakatulong ang agarang report ng isang mamamayan upang maiwasan ang posibleng panibagong school shooting. Sana naman hindi ganun talaga yung intent, ano ha? Kaya lang sabi niya nga, proteksyon niya daw laban ho sa mga pambubuli. Kaya talagang dapat talaga malabanan na ho yung ganyang klase ho ng mga problema. Madagdagan natin ang mga security personnel na siya naman ginagawa ngayon ng Department of Education. Pero sabi nga ni Secretary Sani Angara, ito ay kinakailangan ng pangkalahatang approach. Hindi po pwedeng ang eskwelahan lang. Kinakailangan ng lokal na pamahalaan. Gayon din po ang mga magulang. Importante yung partisipasyon po ng mga magulang. Pilipinas, ang oras, 1 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! DRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Naimbag na bigat ka na kayo amin sa mga suki natin dyan sa norte, lalong-lalo na sa mga Tagalasam, Cagayan. Ayan, at magandang umaga din po sa mga suki ho natin dyan po sa Angkang at Macau. Magandang umaga kay Tita Kerry. Tila pinalakas pa ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang kaso ng prosekusyon sa impeachment trial makarang gamitin ng depensa sa cross-examination ng parehong video na iniharap bilang ebidensya ng kabilang panig. Ayon kay dating Far Eastern University Law Dean Mel Santa Maria, sa halip na questionin ang pagiging tunay at ang integridad ng naturang digital evidence, ginamit pa ito mismo ng defense team para magbigay ng konteksto sa mga pahayag ni ng Vice Presidente. Napatunayan rin niya na ang National Bureau of Investigation ay may integridad sa nasabing ebidensya sa pamamagitan ng hash value. Kaya mas mahihirapan ang kampo ni BP Inday Sara na giniit na hindi ito authentic. Giniit pa ni Attorney Santa Maria, tila may pag-amin na rin ang kampo ni BP Inday Sara kaugnay na alegasyon ng death threats dahil sa halip na itanggi. Masi diniin pa ng depensa ang pahayag ni BP Inday at sinasabing bahagi ito ng kanyang kalayaang magpahayag at hindi daw maituturing na isang impeachable offense. Binati ko sama ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo si Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Quisis Cunero dahil sa manoy nauwi sa propaganda proceeding ang impeachment trial ni BP Inday Sara. Ayon kay Panelo, hindi dapat pinayagang magbigay ng opening presentation ng prosekusyon habang hindi pa nare-resolba ng impeachment court ang pagtutol ng depensa. Kinasyon din niya ang 2 minutong limitasyon sa pagtatanong ng mga senator judges na hindi nakatutulong para sa masusing paglilitis at paghahanap ng katotohanan. Sinabi pa ni Panelo, maaaring makatulong sa depensa ang inaasahang pagtestigo ni dating Chief of Staff
ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez upang patunayang nakaranas ng pag-aapi ang Vice Presidente at ang kanyang mga tauhan. Iginit ni Panelo na nanatili ka ang kanyang paniniwala na conditional at hypothetical lamang ang pahayag ng Vice Presidente at hindi ito maututuring na kriminal na pagbabanta. Inag-aaralan ng Senado ang mga paraan para mapabilis ang pag-usat ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay makarang isang testigo lamang ang naisalang ng impeachment court sa unang linggo ng paglilitis. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, dahil sa mahabang diskusyon at pagtatanong, hindi nila nasunod ang kanilang target na maisalang ang ikalawang witness sa huling araw ng week 1. Tawag na nito, kumonsulta na niya ang Senado sa prosekusyon at sa defense team kung paano mapapabilis pa ang trial. Kumpiyansa naman ng House Prosecution na mas mapapatibay pa nito ang mga paratang laban sa Vice President sa susunod na yugto ng impeachment trial. Ayon kay House Lead Prosecutor of Batangas 2nd District Representative Gerby Luistro, natupad ang prosekusyon ang lahat ng target ito sa unang linggo ng paglilitis. Sinabi rin ni Luistro na sadya nilang ipinagpaliban ang paglalahad ng article tungkol sa umano'y hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente dahil isa ito sa pinakamabigat na paratang sa kaso. Idinagdag pa ni Congresswoman Luistro, hiniling ng prosekusyon na maisugpina si Attorney Zuleika Lopez, mga opisyal ng NBI at mga dokumento mula sa Bangko at Anti-Money Laundering Council, gayon din sa Bureau of Internal Revenue bilang karagdagang mga ebidensya. Magandang umaga, Pilipinas! Andyan na ang MMDA Metro Base. Sinong nandyan sa MMDA Metro Base? Si Dam. Dam, good morning. Hello, Dam? Pakinig, opo. Dam, oo. Hindi, marami lang nagtatanong, suspended bang ang color coding ngayon? Wala pa pong, hindi po. Hindi pa po siya suspended. Hindi pa rin suspended? Okay. Kasi may mga nag-cancel na ng klase, dahil nga sa baha, baka yung iba mahirapang So wala pa. Wala pa naman po. Paki-advise kami, Dam, pagka meron na. Okay. Thank you. Okay po. Si Dam, Rosilio ba to? Mula po sa MMDA. Samantala, kahapon nagko-coordinate kami, natawa itong si Attorney Ran Mendoza. Ayan, Kasi pag-uusapan natin ngayon, yung mga naganap na singhutan dyan po sa Senado. Ayan, singhutan, yung bang gumaganon ka, di ba? Hindi. Huwag natin pag-usapan yung laway. Kayo naman, ang aga-aga. Singhot lang ho, yung sipon. Ayan, Attorney Ran, good morning. Kong, narinig po ako. Ayan, narinig kita. Oo. Yung singhot mo, hindi. Ilalaglag. Sabi ko na, ilalaglag mo ako today. Hindi. Kumusta ka na, Attorney Ran? I'm good. Actually, dapat papunta ako sa Batangas for a start plan ng nursing ng DOH. Na-cancel din dahil malakas ang ulan ngayon doon. Oo. Inhale mo na. Inhale. Exhale. Importante yung importante. Teka muna. Bakit ba? Kasi hindi lang naman yung abogado ng prosekusyon ang panayang singhot Singhot. Ano bang masama doon sa singhot? Sige. Ayoko na sumagot ko. Baka di ako makalabas ng buhay dito. Nagre-react kasi sila. Bakit daw singhot? Ibang singhot yun. Ito talaga yung gumagano. Ano ba ibang term ng singhot? Wala naman, di ba? English na lang natin. English. Ano sa English? Ang singhot? Siguro sniffles, ganyan. Sneezes. Sniffles. Hindi, bahin yun Bahin yung... Sniffles. Sniffles or... singhot na lang. Mas madali ang spelling. Yan. Sige, pahala ako. Okay, ano bang nangyari doon? Bakit halos lahat sila, ano yun, dahil sa sobrang lamig ng paligid? O ninervyos? Kung ano lang to, syempre, this is something that we're just assuming or thinking about. Pero kasi syempre, ang COVID-19, flu, yung mga common colds, viral infection yan Usually, inaatake yan pag mababa ang resistensya natin, alam mo naman yun, medyo pag-stress tayo sa mga hearing, sa mga cross-examination,
I think the stress level right now is high. That's why everyone there is immunocompromised to a certain degree. So, posible talaga silang bahawa or at least ma-activate ang iba't ibang viral infection that can cause yung pagsisipon, pag-uubo. Kaya nagkakulong pa sila sa isang room. So, malaki lang yung probability na magkahawaan ng viral infection. Pero yun talaga, running nose, ano? Na hindi niya napansin, tumutulo na eh. So, ano ba usually ang cause ng ng running nose? Pwede kasi kung bacterial or viral eh. So paano mo ma-differentiate? Kung viral, malabnaw. Usually yung sipon. Yan yung mabilis tumulo. Pero pag bacterial, usually yan yung malagkit. Yung medyo madikit. So yan, medyo hindi yan mabilis tumulo. So because medyo runny nose, medyo malabnaw yung nakikita natin, observe natin, pwedeng viral, no? I'm not making assumption I'm not making any diagnosis, no? Because I'm not a doctor, I'm a lawyer pharmacist. But based on my knowledge, posible siyang mas viral than bacterial. At saka kung viral, mas madaling kumalat doon sa paligid. Kasi pwede siyang maging droplet transmission, pwede rin siyang through direct contact, tapos closed space pa kayo, kung hindi pa maganda ventilation, so pwede talaga magkahawaan. In close proximity pa yung mga attendees dun sa nangyayari. So, mas madali talaga magkahawaan at that time. Oo. At saka ang symptom, hindi natin sinasabing sintomas ito ng COVID. Pero similar eh. Similar po ang mga sintomas ng COVID eh. 'Di ba? Yung pagkakaroon kasi viral din ang COVID, 'di ba? Virus din. Yes, viral. Oo. Viral din halos pareho sila ng symptoms. Sinisipon ka, nananakit ang ulo, pakiramdam mo, nilalagnat ka. Halos pare-pareho eh. Meron tayong katunayan ang Manila LGU nirerekomenda na na gumamit ng face mask. Tapos sa Baguio din, ang mga korte sa Baguio, requirement na pala mag-face mask sa Attorney Ran. So, are you recommending also na doon sa mga pupunta sa Monday sa Senado, mag-face mask na rin? Oo naman. So it is recommended that they protect themselves from potential infection. So mag-face mask, magdala ng alcohol, always wash your hands para maiwasan din ng direct contact. Kasi nakikita natin ngayon, 'di ba? Sabi ng DOH, medyo sa Quezon City nagkakaroon ng spike eh. Nationally okay naman. Pero siguro kasi ang dami nating event dito na in close proximity nga to one another, mga gathering. So yung virus mas madaling mag-transfer from one to another person. So mag-ingat din talaga tayo ngayon, mag-hygiene at saka mag-face mask and always wash our hands to prevent infection. And more importantly, dapat talaga i-boost natin ang ating immune system. Lalong-lalo na kung kulang ng tulog dahil mahaba yung paghahanda sa mga gagawing pagdinig, Tsaka nakaka-nervous kaya yung tumayo ka sa witness stand. Naku, nakakakaba yun. Oo. Sa dami ng libel cases kung kinaharap dati. Based from experience pala yung hugot mo ko. Nervyusin ka. Hindi mo naman alam kung anong itatanong sa iyo. Tama. Tsaka syempre di ba, pag nagpe-prepare ka for any hearing, prosecution, ang hindi alam ng marami, ang daming binabasa ng mga lawyers dyan. Hindi lang batas, anong mga nangyari, ibang documents. So talagang pwedeng magpuyat ang mga lawyers in preparation for the hearing. Kasi ng prosecution ka or defense, puyat yan, pagod yan, stress yan. Kaya po kung sa ating mga lawyers na mga kapatid sa ating profesyon, pangalagaan po natin ang sarili natin. At ito nga po yung magandang balita sa atin kasi po we have brought to the Philippines the first postbiotic that is proven by 17 human clinical studies from Japan, which is Ultabio. Ginawa po ito ng Kirin, isang global company na may biotech company. Ang ginagawa po nito as a postbiotic, it's the first postbiotic, hindi po ito pre, hindi po ito pro. This is a postbiotic, so patay na po yung bacteria but it activates our plasmacytoid dendritic cells. Ito po yung commander-in-chief ng ating immunity na nag-activate ng 4 na types ng immune cells para laging ready yung immunity mo kung may pumasok man, either COVID man yan, flu man yan, rotary, iba pang types ng virus or bacteria,
yung katawan mo ready lagi lumaban kasi may 4 na klase ng immune systems na activated para kang may army ng immune system mo lalaban agad when an infection comes. Kaya effective yan sa atin, lalo na ngayong puyat, pagod at stress ang ating mga lawyers sa hearing no, na nangyayari sa ating Senado ngayon. Ayan. Kaya siguro, anyway, ang Ultrabayo po available sa available sa Mercury at ano pa yun? Basta sa ibang mga leading drugstores natin. HP1, Amesco, sa mga regional drugstores kung available kayo. But they can also try it online if they don't want to go out. Shopee, Lazada, and ultabayo.shop. Okay. So, Attorney Ram, mag-order. Balikan ko lang yung hearing. Dahil isa sa mga kinainisan talaga ng marami, yung laging may objection. Di ba? Bakit ba nag-o-object yung mga abogado? Well, there are, to my mind, when I was looking at it, there are 2 possible reasons. Number 1, there is a valid objection which is based naman on the procedure. Pangalawa, you will object kahit na alam mong walang basehan just to derail or at least just to to affect the rhythm ng kalaban. So para yan kung nagba-basketball ka, di ba? Kung alam mo yung kalaban, medyo ang ganda na ng rhythm, ang ganda na ng performance. Bubusitin mo. Bubusitin mo lang. Para yung rhythm na yon. Bubusitin mo, ganon. Ibig sabihin. Parang ganyan. That's just may from my personal experience, those might be 2 reasons. 1, you have a valid objection based on the procedure. Pangalawa, minsan nananadya na lang naman talaga di ba? Na alam mo namang walang basihan, but you will call it out because of the dynamic psychological warfare, alam mo yon, mga mental warfare that we can. I'm not saying that they're doing that. It is a possibility as one of the tactics that we use sometimes to change the emotional, psychological temper of the game. Ayan. So parang binabago mo yung mood ng Correct. Diba? Okay. Parang if you want to manifest something, dapat maganda yung energy mo, dapat zen ka, dapat mas mataas yung optimistic energy mo, tapos binisit ka, pwede kang mawala sa wisyo. Zen para sa wisyo. Emotional warfare din kasi siya. Sinasadya din pala talaga kuminsan yan. Again, kung baka makasa ko, I'm not saying that's what they're doing. Hindi, pero itinuro sa inyo. It is a possibility. Itinuro sa inyo yan. Itinuro sa inyo na pagka medyo... Matututunan mo to, Doc. Kung wala na bang professor sa'yo, obesity mo yung... Hindi, malalaman mo na lang to sa practice ko, di ba? Malalaman mo na lang siya ngayon magpa-practice ka. Parang in practical terms, doon mo siya marirealize na those are some of the things you are not taught in law school but are practical, wisdom that you gain when you have experience. Ayan, okay. Then, tsaka, anong pakiramdam mo naman as a lawyer? Halimbawa, in-object ka, pero pagkatapos sabi ng presiding officer, sabi ng judge, sustained. Feeling mo victorious ka nun? Hindi kasi ako naman, kung ako minsan kasi, tingnan mo rin yung isang panig yung iba naman, yung kampo nila gumagawa ng argument, minsan nananadya rin na may sasabihin na ka-object din naman. Ganun? Na ikaw mismo, alam mong ka-object, pero ang strategy mo rin kasi is to bisitin yung witness, to elicit an emotional response from the witness. So minsan strategy rin talaga yon na ikaw mismo, sasabihin kang ka-object. Tapos, pag na-sustain, okay lang ma-sustain, basta nagalit ko yung witness, basta sumigaw siya, parang or at least napaamin ko siya, parang ganon. No? So, minsan, tactic lang din talaga siya. No? Minsan, tactic lang. Kaya pala sabi nung kabila, relevance! Napikon Kasi feeling niya irrelevant na yung tanong. So, kasi hindi lang siya intellectual, di ba? Hindi lang siya intellectual battle, minsan emotional. Amidst the emotional turmoil, who can stay calm, collected? Kasi di ba may tinatawag tayong emotional hijack Pag naging emotional ka, your amygdala, the limbic system, can override your rational thinking. So ikaw, as a lawyer, dapat alam mo how to manage your emotions. Otherwise,
yung logical thinking mo maapektuhan ng emotional hijack. So minsan talaga nagkakaroon ng emotional warfare through different arguments. Ka-object-object naman, okay, mag-object ka, wala namang saysay. Part of the battle plan, parang ganyan. Kaya pala sabi nung presiding officer, I feel your frustration. Ganun pala yun. So sometimes it's really... Malaki tayong teledrama. Malaki tayong telenovela. Okay, so abangan natin sa Lunes ha. O doon sa mga mag-a-attend ng hearing, mag-face mask ho kayo at palakasin ninyo ang inyong immune system, mag-ultamayo. Ano ha? Nang sa gayon, hindi kayo sinisipon, hindi kayo inuubo at baka mamaya madali pa kayo ng COVID. Ayan. Sir Ran, maraming salamat, attorney. Maraming salamat for joining us. Ingat ho kayo. See you. Good morning ko. Good morning. Si Attorney Ran Mendoza, isa pong magaling na pharmacist bago ho ito naging abogado. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, Pilipinas, ang oras, 20 minutos na makalipas ang alas 5 na umaga. Angelo Palmones, magandang umaga, Pilipinas! 24 na makalipas ang alas 5 na umaga, 10th anniversary ho ng pagkakapanalo ng Pilipinas sa karapatan natin dito sa West Philippine Sea. Ano ha? Sa UNCLOS. Kasama natin si Michelle Andre Del Rosario, co-founder po at executive director ng Center for Information Resilience and Integrity Studies o CIRIS. Dati po siyang Assistant Secretary ng Presidential Communications Office. Asek, kumusta ka na? How are you? Good morning, Angelo. Ayos naman po. Ayan, okay. Good morning po sa ating mga tagapakinig. Happy 10th anniversary po ng West Philippine Sea Victory Day. Bakit hanggang ngayon ang dami pa ring misinformation at saka disinformation, Asek? Ito po kasi yung yung sitwasyon. So 10 taon na po yung award. And sa kasamaang palad po, the first few years po ng award, hindi natin siya masyadong na-push because of reasons of state, I would say, policy ng dating administrasyon at ng gobyerno natin. Ngayon, sa kabilang dako naman po, syempre, yung pong partido na natalo doon sa arbitral award, yung ating mga kapitbahay sa bansang China, siyempre hindi po pabor sa kanila. So, nagpapakalat po sila ng disinformation at misinformation at nagpupush po sila ng propaganda at counter-propaganda laban po dun sa arbitral award. Katulad po nung isang araw where I think hapon lang ata na ibalita na nagpapakalat na naman sila ng disinformation na parang merong grupo daw ng mga scientifico at mga dalubhasa na nagsabi na isang isla ata sa Batanes kanila daw. Ano to? Sino nagpapand? Beijing mismo? Ang funding? Well, kasama po ito sa tinatawag na political and cognitive warfare po na ginagawa po ng bansang China laban po sa bansa natin at laban po specifically dun sa arbitral award. Siguro para mas maintindihan ng ating mga kababayan, bakit ba kinakailangan gawin talaga ng China yung mga disinformation, misinformation campaign na ito? How important for them is West Philippine Sea? Kailangan po kasi maintindihan ng taong bayan, ng mga tagapakinig natin, na yung arbitral award, sa arbitral award po mismo, in-invalidate po niya yung tinatawag na 9-, minsan 10-, minsan 11-. Depende po ata sa gising nila dun sa norte. Yung 9- line claim ng bansang China doon po sa kabuuan o halos kabuuan ng South China Sea. Doon po sa arbitral award dineclare po itong without basis in international law. So basically siya illegal and void. Ngayon, doon sa arbitral award, nabigyan din po na-recognize po yung karapatan ng Pilipinas natin, mga Pilipino, doon sa tinatawag nating 200 nautical mile exclusive economic zone.
Doon po sa easy na yon, nasa Pilipinas po at nasa Pilipino po ang sole na karapatan o natatanging karapatan para gamitin at i-exploit at i-enjoy yung mga yamang dagat, yung mga sources of food, sources of energy, at na matatagpuan at makikita po at makukuha po doon sa 200 nautical mile EEZ na yon, which is yung tinatawag nating West Philippine Sea ngayon. Ang hirap ng posisyon nyo, Asek, ano ha? At kayo talaga pinaninindigan nyo, ilaban natin to. Pero pagka naman kausap ng gobyerno, sasabihin nila, hindi, will not give an inch of our territory. Kaya lang, ayaw nating magalit ang China. Hindi natin pwedeng banggain yan. Mas maraming army yan. Di ba? Mas malakas ang Navy yan. So, ang hirap tumimbang, ano ha? But, again, on this 10th year, meron ho kayong mga inisitibang ginagawa just to propound, palakasin pa yung ating yung ating pagsusulong ng ating claim dito po sa West Philippine Sea. And may mga nakalatag kayong mga programa, Asek, di ba? Yes, sir. Sir, actually, before dun sa mga programa, maganda lang yung nabanggit mo, no, na kasama po talaga po sa trabaho ng gobyerno yun, yung balansehin po siyempre ang ating relasyon at i-normalize, kumbaga, yung relasyon natin sa bansang China. Kasi wala naman po tayong magagawa, nandyan po sila at sila po ay ating mga kumbaga kapitbahay. But hindi naman po ibig sabihin, no, na just because kumbaga meron kayong hindi pagkakasunduan ng kapitbahay, just because ipinanindigan mo yung iyong karapatan at yung tama namang sa'yo, hindi ibig sabihin nun naghahanap ka ng gulo o nangaaway ka. Kumbaga tinitindig lang po tayo dun sa tama. So parang yung ginagawa po ng gobyerno natin sa tulong na rin po ng mga kasama natin sa pribadong sektor is kumbaga tindigan lang po natin yung karapatan po natin as a country and as a people. So, yung sa mga programa po, yes po, meron po kaming isang upcoming na project po, o programa, tawag po is Pusong Bayani, wherein kumbaga sinusubukan po namin ipakita sa audience natin, mga kapwa Pilipino natin, yung kumbaga yung West Philippines hindi lang to po parang geopolitical issue, kasi pag sinabi mong nasa frame po na away ng bansa, away ng China, away ng Pilipinas, away ng China, away ng US, hindi po, medyo marami pong nawawala doon maraming konteksto nawawala doon. Pero at the baseline po, ito pong issue sa West Philippines na kinakaharap natin, pinaniniwalaan po namin na this is actually a household issue. Okay. And so, ano yung pwede nilang ma-access para ma-educate ang ating mga kababayan? Saan nila pwede hanapin to? Ito pong Pusong Bayani, ito pong programang to, ila-launch po namin to sa August. We have a YouTube page and a Facebook page for it. So it will be open access to all po. Pusong Bayani PH po. Pusong Bayani PH. Balikan mo ko pagka ilo-launch nyo na, ha? Para maipakita natin sa kanila kung ano yung hahanapin niyo. Siguro nagtataka din yung mga nakikinig sa atin sa kanwa. Saan ba naman galing ang pondo ng series? To come up with these activities. Meron po kami mga partners po na dito naniniwala po sa advocacy ng series, no. So series actually is we consider ourselves not simply a research or policy or think tank organization. Actually more on action oriented research and policy organization po kami. Ano pong meaning nun? Ang ibig sabihin po nun is mas gusto po namin na nakakaharap yung tao. Nandun po kami sa mga classrooms, sa mga barangay halls, nandun po kami sa mga conference rooms ng mga negosyo, ng mga kumpanya. Minsan nandun kami sa mga meetings with the government stakeholders and other civil society stakeholders. At ang pinaglalaban po namin yung tinatawag namin cognitive security, information integrity, at yung democratic and societal resilience. Tawag dito, yung cognitive security po is yung seguridad ng ating pamayanan, kumbaga seguridad sa kamalayan.
Yung information integrity naman po is yung integridad ng ating information environment at yung informasyon na nakikita natin doon sa information environment na yan. Diyan po sa YouTube, diyan po sa Facebook, doon po sa sa media na lumalabas. And then yung democratic and societal resilience naman po is yung tibay at yung cohesion ng ating ng ating mga democratic institutions at natin mismo bilang isang lipunan para kumbaga mag-withstand ng mga shocks. Yung mga shocks po na sinasabi natin, ito po yung disinformation, misinformation, and malign influence na tinatawag po namin. Karamihan ng mga kasama nyo dyan ay mga volunteers. Hindi ho sila. Hindi ho sila mga empleyado ng gobyerno. Karamihan po ng kasama namin is volunteers. Mga volunteers, ayan ha. Okay. So, doon ho sa mga interesadong sumama pa sa series, paano nila kayo ma-access? Meron po kaming Facebook, meron din po kaming Instagram. It's Series PH po sa Facebook and Instagram. Series, ayan. Series meron din PH. po kaming website, series.org.ph. Ang ibig mong sabihin ng series is Center for Information Resilience and Integrity Studies. Ayan, CIRIS. Ayan, series. .ph. Ayan. Sir Andre, thank you ha. Maraming salamat ha for joining us. Maraming salamat po, Sir Angelo. Si Michelle Andre Del Rosario, co-founder at executive director po ng CIRIS o Center for Information Resilience and Integrity Studies. Maganda umaga, Pilipinas! 34 makalipas ang alas 5 ng umaga. Ang oras sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility kaninang alas 3 or alas 4 na madaling araw. Ito ay huling namataan na nasa may layong 620 kilometers silangan ng Basco, Batanes. Nagtataglay ng pinakamalakas na hangin na 150 kilometers per hour at bugso na abot sa 185 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong Hilagang Kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour at etong bagyo nga ito ay magdadala ng signal number 2 sa Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands at ang northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao at Ilocos Norte. Samantalang meron din tayong gale warning. Yan ay sa northern at eastern seaboards ng Luzon. Kaya kung maaari, huwag mo na pumalaot sa mga lugar na iyon dahil sa posibleng maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Meron din naman tayo inaasahan na malalakas na mga pagulan kaugnay ng bagyo, 50 to 100 mm posible sa Batanes. Posible na rin itong lumabas sa ating Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga or hapon. Meron din tayong mga malalakas na mga pag-ulan dulot ng southwest monsoon o habagat. Inaasahan ngayong araw 100 to 200 mm na mga pag-ulan sa Occidental Mindoro at Antique. 50 to 100 mm naman sa may Zambales, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros, Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte at Lanao del Sur. At iyan nga muna pinakahuli sa ating panahon. Ma'am Beron, parang lumawak yung sirkulasyon niya. Lumawak siya? Sa ngayon po ay yung circulation niya ay may kalakihan nasa 860 kilometers from the center po. Kaya pala parang sakop ng buong Pilipinas, Di ba? Tsaka bumagal siya, no? Bumagal. Opo, noong mga nakaraan ay nasa around 30 kilometers per hour siya. Ngayon, nasa 20 kilometers per hour. 20 na. Kasi kahapon nag-10 pa ito ayan. Sige. Thank you, Ma'am Beron, ha? So hanggang bukas na, kaya lang, hanggang kailan yung malalakas na ulan today? So inaasahan po natin na kahit po lumabas na ng PAR natin itong si Bagyong Inday, may mga malalakas na pag-ulan pa rin na posibleng idulot itong southwest monsoon o habagat sa mga susunod din na araw. At least in the next 3 to 5 days, may nakikita pa rin tayong mga heavy rainfall. So maulan ang weekend pala natin kung ganon. Tama po kayo dyan. Thank you, Ma'am Beron. Ingat din ho kayo and walang tulugan na naman ang mga taga-Pag-asa, vitamin C, ha? Ayan. Thank you, Ma'am Beron. Si Veronica Cantones mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Sa mga taga-QC, nagkansela na rin ang klase. Bal Gonzales, RH5 Bal.
Kuya Angel, suspendido na rin ang pasok sa klase sa lahat ng mga pampublikong paaralan mula Child Development Centers, Kindergarten, grades 1 to 12, at alternative learning system sa Quezon City. Ito'y pa rin ang inaasahang mga pagkuhan na dulot ng Bagyong Inday. Ipatutupad naman ang alternative delivery modes of learning para sa mga mag-aaral ayon sa Quezon City LGU. Ang suspension ng klase ay batay sa pagkakasyon ng Quezon Disaster Risk Reduction and Management Office. Ako si Baldo Piscaras, DZRH, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Bal. Parang binabagyo din ang signal ni Bal. Maganda umaga, Pilipinas! Sa pangapawi ng Pilipinas, huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ito yung brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kung kayo pa yung magpapasalubong, may tangerine chocolate na. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans. Pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ng mga raw material galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya, pinalalakas din natin ang sektor ng ating pagsasaka. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DUST. Tangerine chocolate 100% going atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 41 na makalipas ang alas 5 na umaga. Pilipinas! Pilipinas, ang oras 48 na makalipas ang alas 5 na umaga. Ay nananakit na ba yung mga kasukasuan, nagkakaringkil, sumihina na bang kalamnan? Epekto yan ang ating pagtanda. Ipinakikilala ang Ultraplex, isang health drink mula sa lamikhan ng Ultrabio backed by Japanese technology. Ang Ultraplex po ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, at glucosamine para naman sa ginawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawian ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultraplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultraplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Suspension muna ng klase sa Metro Manila. Ibabalita ni Edniel Parosa, RH52. Edniel. Kuya Angel, wala pang malakas na pagulan dito sa boundary ng lungsod ng San Juan maging ng Quezon City, particular sa area ng Campo Crame. Sa kabila nito ay nag-anunsyo na rin ng class suspension ang lungsod ng San Juan. Batay sa anunsyo ni Mayor Francis Zamora ay suspended na ang classes sa lahat ng antas ng parehong pampubliko at pribadong paaralan dito sa San Juan ngayong araw na ito, July 10. Gayon din, suspended ang lahat ng antas o class sa lahat ng antas ng public at private schools sa lungsod ng Marikina. Anunsyo ni Mayor Maan Teodoro. Ibig sabihin, maging yung online classes ay suspended dito sa City of Marikina. Sa lungsod ng Mandaluyong naman, Kuya Angel, nag-anunsyo na rin ang pamahalaang syudad sa pangunguna ni Mayor Menchi Abalos ng class suspension ngayong July 10, araw ng Biyernes. Pero ang sinuspindi sa Mandaluyong, makinig mga estudyante at mga magulang, in-person classes lamang mula preschool hanggang grade 12, including yung alternative learning system, both private and public schools. Ibig sabihin, mayroon pa rin klase sa Mandaluyong pero modular at asynchronous learning lamang ang ipatutupad ngayong araw. Pare-parehas itong class suspension dahil sa inaasahang matinding pagulan dulot daw ng Bagyong Inday. Pero sa mga oras na ito ay hindi pa nararamdaman. Una ng inabiso ng DOST Pag-asa sa Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council meeting na maaaring maramdaman ngayong araw hanggang bukas ang peak o worst case na pagulan dito sa Kalakang, Maynila. Ako si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edniel. Sabi ni Popoy, malakas na daw ulan sa Laguna. Magandang umaga kay Professor Andy Pereira, kay Mayor Sene Mendoza dyan sa Talisay, Ambassador Harry Amping, good morning. At siyempre kay Ka-Ador Plato, yan po sa Bulacan. Bentahan ng ilang kagamitan panglinis sa pamilihang bayan ng Dagonoy. Yan po sa San Andres, Maynila, Matumal. Siyempre, uulan pa. Pagkatapos ng ulan, sigurado, tataas yan, maraming maglalaba.
Detalye mula kay Tina Nolasco, RH9, Tita Teens. Good morning, Kuyang Angel. Nananatili ng matamlay at walang pagbabago ang takbo ng bentahan ng mga cleaning materials dito sa pamilihang bayan ng Dagonoy sa San Andres, Maynila. Ayon sa mga vendor na ating nakabanayam, kahit noong pasukan noong Hunyo ay talagang matamlay ang kanilang benta dahil karamihan kasi sa kanilang mga customer ay mas tinatangkilik na ang online shopping dahil bukod kasi sa mas mura, mas convenient ito. Aminado rin ang mga vendor na ating nakapanayam na mas mahal ang kanilang tinda sa pamilihan. Bukod kasi sa gastos sa biyahe ay nagbabayad din sila ng pwesto. Dahil dyan, ang presyo ng walis tambo ay naglalaro sa 150 pesos. Ito ay mula pa sa Baguio. Depende yan sa, ang halaga ay depende yan sa kapal kung saan 20 pesos lamang ang tubo ng mga vendor. Ang presyo naman ng walis tingting na bibili o mabibili sa halagang 30 pesos kung saan 5 pesos naman ang kinikita ng mga vendor. Ang plastic na walis tambo mabibili sa mas mababang halaga na 60 pesos na may tubo ng mga 10 pesos. Ang dustpan ay nagkakahalaga sa 70 pesos ang bawat isa na may tubong 10 pesos hanggang 15 pesos. Ang map o panampaso patuloy na ibebenta rin sa halagang 100 pesos kung saan 15 pesos naman ang patong ng mga vendor. Samantalang sa ngayon, Kuyang Angel, wala pa namang malalakas na pag-ulan dito sa Kamaynilaan at may hinang pag-ambon pa lamang ang nararanasan. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Tita Teens. Director Toto Bacolcol, tumatawag na po kami. Kasi nagtatanong itong mga taga-Bantayan Island. May buntag sa matigpaminaw nato diyan sa Sugbo. Labi na sa mga kapaminaw diyan sa Bantayan Island. Iginiit ng House Prosecution na nananatiling krimen ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez kahit ito'y sabihin kondisyonal. Ayon kay House Private Prosecutor Attorney J. Tolosa, walang naipresentang ebidensya ang depensa para patunayan ang umano'y Oplan Romanov na ginamit umano sa paliwanag kaugnay ng pahayag ni Vice Presidente Inday. Anya nananatiling alegasyon lamang ito at hindi maaaring gamitin katuwiran sa pagbabanta. Samantala, ginitama ng Malacanang na hindi hypothetical ang pahayag ni BP Inday dahil mismo ang Vice Presidente ang nagsabing nakipag-usap na siya sa isang tao upang patayin ang Pangulo, First Lady at dating Speaker at inamin niyang hindi ito isang biro. Iginit din ng Malacanang na bahagi ng mandato ng National Bureau of Investigation ang magsagawa ng investigasyon sa mga seryosong banta laban sa seguridad ng Pangulo. Ito naging tugon ni Palace Press Officer Claire Castro sa pahayag ng isang abogado ng depensa sa impeachment trial na may kinalaman umano ang Pangulong Bongbong Marcos sa investigasyon ng NBI kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Castro, matagal nang nasa ilalim ng Department of Justice ang NBI at may sarili itong kapangyarihang magsagawa ng investigasyon. Sinabi pa niya na hindi lamang iilang tao ang nakasaksi sa pahayag ng Vice Presidente laban sa Pangulo kay First Lady Marcos o Lisa Marcos at dating Speaker Martin Romualdez kundi maging ang publiko. Dahil dito sinabi ni Castro na mababaw ang pag-uugnay ng Pangulo o sa Pangulo sa sinagawang investigasyon ng NBI. Una-una po, hindi naman po talaga dapat ma-question ang sitwasyon po ng NBI. Dahil alam po natin ang NBI, kahit wala pa pong pagbabanta, ang Vice Presidente ay under na po ito ng DOJ. At ang DOJ po ay parte ng ehekutibo para ipakita at nag-insinuate na may kinalaman ng Pangulo sa pag-iimbestigang ito. Ito ay ang pinakamababa siguro klase ng argumento. Malabong maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema para ipatigil ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay retired Associate Justice Adolfo Ascuna, ang issue ng pagiging presiding officer ni Senator Francis Jesus Cunero ay isang political na usapin at hindi dapat naresolbahin ng Korte kundi ng Senado. Kaugnay nito, giniit ni Senate President Sherwin Gatchalian na magpapatuloy ang paglilitis dahil hindi naman naglabas ang Korte Suprema ng status quo ante order o ng TRO. Kaugnay ng petisyong kumukwestiyon sa tungkulin ni Escudero bilang presiding officer. Sinabi naman ng spokesperson ng depensa na si Attorney Michael Poa
Hindi ipinaalam ni Attorney Israelito Torion sa kampo ng Vice Presidente ang paghahain ng petisyon bago ito isinumite sa Korte Suprema. Naging emosyonal ang presidente ng Ateneo de Manila University na si Reverend Father Roberto Bobby Yap nang humarap sa pagdinig ng Senado kaugnay ng pagkalunod ng 2 basketball players sa Aurora. Muling humingi ng paumanhin si Father Yap sa pamilya ni na Rene Baterbonia at Divine Adili at binigyan diin na walang anumang tulong ang makatutumbas sa nawalang buhay. Paliwanag ng universidad, simula nang mangyari ang trahedya noong June 8 sa isang team building activity sa Dibaculao, patuloy ang kanilang tulong sa pamilya Baterbonia sa Agusan del Sur at sa pamilya ni Adili sa Nigeria nang hindi na isinusupubliko bilang respeto. Naiyak din ang opisyal dahil sa labis na cyberbullying na nararanasan ngayon ng mga nakaligtas na miyembro ng koponan na kasalukuyang sumasailalim pa rin sa counseling. But many continue to endure cyberbullying, online harassment, and trial by publicity while grieving. We unequivocally condemn these acts because they only deepen the pain of those already grieving by spreading disinformation and causing further harm. Our support for those affected does not diminish our commitment to care for every member of our community while the legal processes are ongoing. Samantala, lumabas sa ulat ng Dibaculao MDRRMO na isang buwan bago ang insidente, personal pang nag-inspeksyon sa resort si Coach Tab Baldwin. Sa kabila nito, kinumpirma ng PNP-CIDG na nagrekomenda na sila ng 3 kasong kriminal sa National Prosecution Service para formal na maghain ng sakdal. Nakasiklib si Health Secretary Ted Herbosa matapos itong ma-confine sa isang pribadong ospital. Patay sa ulat sa may ilalim sa knee replacement operation si Secretary Herbosa sa kaliwa at kanang binti nito noong Martes. Kaugnay nito itinalaga si Undersecretary Albert Domingo bilang officer in charge ng ahensya. Ang pagkaka-ospital ng Herbosa ay kasunod naman ng lumutang na ma-report kamakailan hinggil sa munoy nalalapit na pag-alis ng kalihim sa Department of Health kung saan napipintong pumalit daw sa kanya si dating Undersecretary Maria Rosario Berhere. Matatandang ilang former cabinet secretaries na ng Administrasyong Marcos ang nagbitiw dahil naman sa health reasons. Kabilang dito sina Labor Secretary Benvenido Laguesma, pero si Secretary Benny matagal ho talagang may iniindang sakit na ito. No? National Security Advisor Eduardo Anyo at Transportation Secretary Jaime Bautista. Susunod ng 2x2 at ang ACS Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palmones nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Happy weekend! Sa linggo magkarinigan po tayo, Radyo Henyo alas 4 ng hapon dito po sa DCRH. At ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Steve Jobs. Ang sabi niya, be a yardstick of quality. Some people aren't used to an environment where excellence is expected. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ang oras, 6 na ng umaga.